Tayo po ay mag-umpisa na. Jeremiah 14, 7-9. Nagsumamo sa akin ang aking bayan, Yahweh, bagamat inuusig kami ng aming mga kasalanan, gayon man, kami tulungan mo gaya ng iyong pangako. Tunay na maraming beses na kaming tumalikod. Kami ay nagkasala laban sa iyo. Ikaw ang tanging pag-asa ng Israel. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa amin sa panahon ng kagipitan. Bakit para kang dayuhan sa aming bayan? Parang isang maglalakbay na di na nakikitulog lamang. Bakit para kang isang taong nabigla? Parang kawal na walang tulong na magawa. Ngunit ang totoo, Yahweh, kasama ka naming kami ay iyong bayan, huwag mo kaming pabayaan. God bless His word. Pwede na po tayo pong umupo. So patungkol po sa pananalangin ang ating pong pag-aaralan. At title po ng pag-aaralan po natin, mga hadlang sa ating panalangin. Okay, so hindi lahat ng panalangin ay naririnig po ng Panginoon. So may mga hadlang, okay? So ganito po ang kalalagayan po ng mga Israel. Bakit sila nagsusumamo? Kasi po, sabi po doon sa binasa po natin, ay inuusig kami ng aming mga kasalanan. Ilang beses na kaming tumalikod. Patuloy at patuloy po silang nagkakasala. Okay? So, patuloy at patuloy po silang nagkakasala. At nung inanin na nila yung bunga ng kanilang kasalanan, dahil po nagkaroon po ng gera, ipinasakop po sila kay King Nabucodonosor at sila po ay naghihirap. Nandun yung kahirapan po sa kanila, nandun po yung karamdaman po sa kanila, nagsumamo sila sa Panginoon. At yun po yung binasa po natin, okay? Nagsusumamo sa akin ang aking bayan, Yahweh, bagamat inuusig kami ng aming mga kasalanan, gayon may kami tulungan mo gaya ng iyong pangako. Ibinabalik nila yung pangako ng Diyos sa kanila. Tunay na maraming beses na kaming tumalikod, kami ay nagkasala laban sa iyo. Kaya alam po nila na sila po ay nagkasala. At sa oras ng kagipitan, gano'n yung tendency po ng tao. Nakakaalala po sila sa Panginoon kapag may nangyari na po sa kanila. Tama po ba? Katulad ng mga Israel noong unang panahon, paulit ang ugali po ng tao. Every time na may nangyayaring masama sa kanila, naalala po nila ang Panginoon. Pero kapag walang nangyayari sa kanila, when everything is well, ang lahat ng kanilang mga katawan ay well, ang kanilang kabuhayan ay maganda, parang walang problema, hindi po nila naaalala po ang Panginoon. Tama po ba yon? Amen. Pero sa mga tunay na Kristiyano, hindi dapat po sa atin po ang ganito pong pag-uugali. Kaya nga, pinag-aaralan po natin po. At nang hindi na sila tugunin ng Panginoon, sa kanilang mga pagsusumamo, ang masama doon, ang Panginoon ang kanilang sinisi. Sa text po natin, sa verse 8, ikaw ang tanging pag-asa ng Israel. Ikaw lamang ang makapagliligtas sa amin sa panahon ng kagipitan. Bakit para kang dayuhan sa aming bayan? Parang isang maglalakbay na nakikitulog lamang. Bakit para kang isang taong nabigla? Parang kawal na walang tulong na magawa. Grabe ano? Sinisisi nila ang Diyos. Amen? Ngunit ang totoo, Yahweh, kasama ka namin, kami ang iyong bayan, huwag mo kaming pabayaan. Sinisi nila ang Diyos nung hindi tumutugon ang Diyos sa kanilang panalangin. Pero bakit ganon? Mga anak naman sila ng Diyos. Okay, bakit po ganon? Okay? May karapatan ba silang maghimutok? Ano sa tingin nyo? May karapatan ba silang maghimutok sa Diyos? Dahil ang Diyos ay hindi tumutugon. At napakaraming Kristiyano, napakaraming Pilipino, nananalangin po sila, ngunit hindi tumutugon po ang Diyos. May karapatan ba ang tao na maghimutok po sa Diyos? I-analyze po natin at kayo po ang sumagot. Okay? So naglagay po ako ng mga ilang katanungan po rito. Simpleng katanungan na pwede natin ipagmuni-muni. Number 1, pwede bang mag-withdraw ng pera ang isang tao samantalang wala naman itong deposito? Sagutin ninyo, pwede o hindi? Hindi. Pwede bang mag-ani ng magandang palay ang tao samantalang nagtanim ito ng pangit na butil?
lilingkutin ninyo? Hindi. Lakasan natin. Hindi, para alam kong gising kayo. Hindi. Ayan. Pwede magsumahod ang isang tao na hindi nagtatrabaho sa munisipyo, ha? Samantalang hindi naman nagtrabaho. Pwede bang umani samantalang hindi nagtanim? Hindi. Pwede bang bigyan ng gantimpalang isang taong hindi sumali sa paligsahan at kung sumali man, hindi naman gumawa ng kahangahangang gawa? Hindi. Okay? Okay, pwede bang tumugon ng Diyos sa panalangin ng taong walang takot at galang sa Kanya? Pwede bang iligtas ng Diyos ang taong hindi naman lumalapit sa Kanya? Hindi! So ganun din. So walang karapatan ang tao na maghimutok sa Diyos kapag hindi naman siya lumalapit, wala siyang galang sa Diyos, wala siyang takot sa Diyos. Amen? Hindi siya naglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod po sa Diyos ay pag-iimpok ng kayamanan po sa langit. Ano ba ang prinsipyo ng Diyos sa Biblia? Galatians 6:7. Do not be deceived. God will not be made a fool. For a person will reap what he sows. Okay? So wag daw po tayong paloko. Okay, wag daw po tayong palinlang. Ang Diyos po ay hindi, ano po ba yung full sa Tagalog? Naloloko, tama? Kaya yung pinaka malapit, ang Diyos ay hindi naloloko. Kung ano ang initinanim ng tao, siya rin yung kanyang aanihin. Hindi ka nagtanim, hindi ka mag-aani, wala kang isinuksok, wala ka ring madudukot. Lumayo sila sa Diyos at pinamalahan ang kanilang sarili ng kadiliman. At nang anihin nila ang bunga ng mga kasalanan, ay biglang tumakbo sa Diyos para humingi ng tulong na wala man lang pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan. Kung kayo ang Diyos, tutugunin niyo ba ang panalangin nila? Ilagay ninyo ang iyong sarili sa Diyos? Kapag nanalangin yung mga Israelita at ganito yung kanilang ginawa, paulit-ulit na tumatalikod, sabi po, paulit-ulit na nagkasala, walang pagsisisi. Kung kayo ang Diyos, tutugunin niyo ba ang kanilang panalangin? Kayo na ang sumagot po noon. Ano sa tingin ninyo ang ano sa tingin ninyo ang gagawin ng Diyos? Ano sa tingin ninyo? Kaya nga, ipinahintulot po sila na magapit po kay Nebuchadnezzar kasi sa ginagawa nilang paulit-ulit na tumatalikod po sila. Amen? Pagtalikod, pagbalik ulit, pag nangailangan, pagbalik ulit, nananalangin ulit, tulungan mo ako, Panginoon. Ang daming Kristiyano pong ganon. So ano sa tingin ninyo ang ginagawa ng mga taong ito sa Diyos? Ano sa tingin ninyo? Ha? Ano sa tingin ninyo? Oh, diba? Aboy, wag nating pong gawin po yan. Wag natin ibudol-budol ang Panginoon. Wag nating lokohin ang Panginoon. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi maloloko. Kung anong itinanim mo, siya rin ang iyong aanihin. Napakabait po ng Diyos. Napakabait siya. He will give us many chances. Hanggang sa dumating po na napuno na po yung salop. At kapag napuno na yung salop, wag natin pong hintayin po yon. Habang malakas po tayo, habang nandito po yung chance na binibigay po sa atin, let us serve God. Wag natin pong lukuhin po ang Diyos. Na every time lang na mga ilangan po tayo, saka tayo tumatawag, saka tayo umaaten sa Kanya. Wag po natin pong gagawin. Amen? Baka mamaya, tuluyan nang mawala yung proteksyon. Maging si demonyo, hindi kanya maintindihan, papalit-palit yung iyong isipan. Nalilito na si Diablo, ano ba itong klaseng taong ito? Pati ang Diyos, nalilito na. Ano ka ba? Sa Diyos ka ba talaga o sa demonyo? Sabi naman ng demonyo, ano ka ba? Sa Diyos ka ba talaga o sa akin ka? Halika, kunin na lang kita. Yun, patay ka. Amen? Kinuha ka na. Andiyan pa po ba tayo? So, wag po natin pong hayaan pong maging ganon. Okay, so kaya pinag-aaralan po natin po ito to improve ourselves, not to be condemned. Para hindi po tayo i-condemn. No one condemn us. Pero kailangan pag-aralan po natin para hindi po tayo ma-deceive.
ang higit na mas masama sa lahat, may lakas loob pa silang ibalik yung pangako ng Diyos sa kanila. Yun yung pinakamasama. Kanina binanggit nila yung pangako. At sa Jeremiah 14:13, ito pa yung sinabi, Panginoong Yahweh, alam mong sinasabi ng mga propeta na hindi magkakaroon ng digmaan o taggutom sapagkat iyong ipinangako. Ibinabalik nila yung pangako sa Diyos, samantalang hindi naman sila sumusunod. Samantalang paulit-ulit yung kanilang kasalanan, hindi sila tumatalikod sa kanilang pagkakasala. Amen? Oo, nangako ang Diyos. Pero sa bawat pangako ang Diyos, may binigay po siyang kondisyon. Kailangan maunawahan po natin po ito. Sa bawat pangako po ng Diyos, nagbigay po siya ng kondisyon. Bigay ako ng 3 examples. Deuteronomy 28:1-2. If you indeed obey the Lord your God and are careful to observe all His commandments, I am giving you today, the Lord your God will elevate you above all nations of the earth. All these blessings will come to you in abundance if you obey the word of the Lord. May salitang if na nangangulugan na isang kondisyon, precondition in order for God to give us His blessing. May kondisyon. If hindi nagsasalita ang Diyos na ng pangako niya na hindi niya binibigyan ng if, napakatalino po ng Diyos. Hindi po natin po siya pwedeng lukohin. Ano pa? 2 Chronicles 7:14-15. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and I will heal their land. Now mine eyes shall be open and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. Amen? Andun po yung if. May mga pinapagawa po ang Panginoon po sa atin para magkaroon po tayo ng kagalingan, para magkaroon po tayo ng pagpapala at solusyon sa ating mga problema. If, andiyan pa po ba tayo? Sabi ng Panginoon, tagalugin naman natin, kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sabi ng Panginoon, kung. Ay kung hindi, kung gagawin ninyo ito, magsasapanatili kayo sa Panginoon at sa Kanyang salita, ibibigay niya anumang hilingin po natin. Eh kung hindi, ano kayang mangyayari? Hindi niya ibibigay kasi nga may kondisyon na kung. Okay? Malinaw po ba? Malinaw po? Amen. Sa panahon ni Jeremiah, ay tunay ngang dumanas ng matinding kahirapan ang mga Israelita. Nanalangin sila ng tulong sa Diyos, ngunit ang Diyos ay hindi tumugon. Okay? Tulad sa mga Israelita, maraming Kristiyano ang hindi tinutugon ng Diyos sa mga ilang kadahilanan. Sa pag-aralan po natin, ano ba yung title po natin? Mga hadlang sa ating mga panalangin. Ano kaya yung mga hadlang sa ating mga panalangin? Okay? Pag-aralan po natin. Number 1, walang takot at paggalang sa Diyos. Proverbs 1:28-19. Then they will call out to me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Ang fear of the Lord pala ay isang choice. You can choose not to fear the Lord, or you can choose to fear the Lord. Ito ay isang choice. Okay? Pwede mong piliin na matakot sa Diyos, o pwede mong hindi piliin na hindi matakot sa Kanya. Bilang mga Kristiyano, ang gusto ng Diyos, matakot tayo sa Kanya. Explain ko ang fear sa wikang Griego na katulad ng patutuo ni Brother Bong. Ang fear na tinutukoy dito ay hindi yung nakakita ka ng multo tapos nanginginig ka sa takot. Hindi po yun ang fear na tinutukoy. Ang fear na tinutukoy po rito ay reverential fear. That He is the consuming God. He is the powerful God.
He created the heavens and the earth. He is full of glory. The angels worship Him. That you should fear Him. You should give Him the utmost respect. That is the fear. We should ask forgiveness. Fear. Isang genuine repentance ang gusto po ng Diyos. Fear God. Amen? Walang pagsunod sa salita ng Diyos. Ito yung isang pangalawang dahilan kaya hindi tumutugon po ang Diyos. Walang pagsunod. Proverbs 28 verse 9, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan. Maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Karumal-dumal yung panalangin po natin. Amen? Kapag hindi po, wala po tayong pagsunod po sa Diyos, nagiging karumal-dumal yung panalangin po natin. Deuteronomy 28:15, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang paluntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Aabot. The result, the fruit of sin will reach us. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Automatic na po yan. Yan po yung law of God. For the wages of sin is death. Pag sinabing death, ayaw natin yung death kasi ito po ay hindi magandang bagay. Death in our financial status. Death in our relationship to our loved ones. Death sa ating kabuhayan. Death sa ating katawan. Hindi natin gusto po ito. Kung yung law, kung yung nature ay may law, nagtapon ka dyan, babalik sa iyo, sabi, di ba? Kung yung nature ay may law, nagpaulan ka, di ba? Sabi nila, doon daw sa ulan, may mga microbes. Sabi nila, nagkasakit ka, pinabayaan mo yung sarili. Law of nature. Ang sa Diyos, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, automatic po yan. Kasi nawawala yung protection po natin po sa Diyos kung tayo mismo yung lumalayo po sa Diyos. Naunawahan po natin. Number 3, nananalangin sa tunay na Diyos, pero sumusunod naman sa ibang Diyos. Pwede ba yan? Pwede, ha? Nananalangin sa Diyos, tapos ibang Diyos yung kanyang pinapanalanginan. Jeremiah 7:16-18, kaya't huwag mong idalangin ang bayang ito, ni palakasin man ang daing patungkol sa kanila, ni dalangin man o mamagitan man ikaw sa akin, sapagkat hindi kita didinggin, sabi ng Diyos. Hindi mo ba nakikita kung ano ang kanilang ginagawa sa bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem? 18, ang mga anak ay nangamumulot ng kahoy, at ang mga ama ay nangapaninikas ng apoy, at ang mga babae ay nangamamasa ng masa upang igawa ng mga tinapay ang reyna ng langit, at upang magbuhos ng mga handog na inumin sa ibang mga Diyos upang kanilang mungkahiin ako sa galit. Kaya nananalangin tayo sa Diyos, pero ibang Diyos yung ating pong sinusunod. So itong mga Israelitang ito, sumasamba sila sa Diyos, nananalangin sila sa Diyos, ngunit pumupunta rin po sila sa ibang Diyos. And there are also other gods. Why our prayers are not answered? Because we are following other gods which are not idols. Hindi po graven images. Money could be a god. Sabi po ng salita po ng Diyos sa aklat po ng Kolosas, yung ating pag sinusunod natin po yung sariling layaw ng ating pong katawan, nagiging Diyos-Diyosan natin yung layaw po ng ating pong katawan. Kasi ang meaning po ng Diyos, kung ano yung sinusunod mo, yun ang Diyos mo. Diretso po tayo. Pangapat, may mga nakatago pa rin kasalanang ginagawa at hindi pinagsisisihan. Sabi ng Psalm 66 verse 18, if I harbor sin in my heart, the Lord will not have listened. Meaning po ng harbor, nagtatago ka ng kasalanan sa iyong puso. Pag nagtatago ka ng kasalanan sa iyong puso, ay madali kang magkasakit. Magkakasakit ka. Kasi yung kasalanan parang bulok na patatas. Natuto ako kay Bato de la Rosa.
Kay Bato de la Rosa, sabi niya, Bato de la Rosa, hindi ko naman siya ikinakampanya. Sabi ni Bato de la Rosa, tinuro ng nanay daw niya sa kanya, imaginein mo na every time you sin, kada magkasala ka, ito ay isang tuldok na itim sa iyong puso. So kapag nagkasala ka, nag-isip ka ng masama sa kapwa mo, isang tuldok. Nagkasala ka ulit, isang tuldok. Tagsang taong ka na nagkakasala, hindi na tuldok, isang malaking bola na nandun sa iyong puso. Di ba? Oh, tapos hindi ka humihingi ng kapatawaran. Kaya every time we sin, let us confess at once to our Lord. Lord, patawarin mo ako. If there is a conviction in our heart, Lord, patawarin mo ako. Kasi kapag hindi natin ihiningi ng kapatawaran, titigas yung puso po natin. Yung po yung nakalagay po sa Biblia. For the heart of these people have become callous, so that they can, because they do not turn away from their sins. Titigas po ang puso. Amen? Yan o, nag-iipon ng kasalanan sa puso. Ang Diyos daw po ay hindi po makikinig. Isaiah 59, 1 and 2, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng iyong mga kasamaan kayo at ng iyong Diyos. Ang iyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang ating mga kasalanan, ang ating mga kasamaan, ang siyang nagpapakubli sa mukha ng Panginoon. Remove it. Turn away. Turn our back from sin and follow God. Yun po yung meaning po ng repentance. Kaya sa atin sa church, the first message of the gospel is repent. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng kasalanan para matanggap ninyo yung regalo ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo. Number 5, kalooban ng Diyos na huwag siyang tumugon para hindi tayo mapahamak. Verse po natin po dyan, 1 Corinthians 12:8-9. Tungkol dito ay makaikatlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. So may thorn in the flesh po si Apostle Paul. May pinagdadaanan po siya na isang physical, na isang depekto sa kanyang katawan. Ikatlo niyang ipinanalangin sa Diyos, hindi tumugon po ang Diyos. Dahil sabi lang ng Diyos sa kanya, ang aking biyaya, my grace is sufficient for you. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Kasi yung thorn in the flesh sa kanya, yung sakit na nararamdaman niya, ay yung sakit na nararamdaman niya, ang siyang nagpapakumbaba po sa kanya. Nakuha ninyo? Ang Diyos gusto tayo ipakumbaba. Minsan, kaya binibigyan po tayo ng pabigat para hindi tayo magmayabang. Minsan hindi tumutugon ang Diyos sa ating mga panalangin kasi ikakapahamak natin. Nandiyan pa po ba tayo? Ano ang gagawin natin? Okay? Malapit na po tayo. Lumapit tayo sa Diyos ng may kabanalan dahil siya ay banal. Every time we come to God, through our prayers, kailangan banal po tayo. Hindi yung banal na hindi makabasag pinggan. Kailangan malinis po tayo because God is holy. Ang meaning po ng holy o banal, separate from sin. Kaya ang Diyos walang bahid ng kasalanan sa Kanya. Mahal niya yung mga makasalanan, ayaw na ayaw niya ang kasalanan. Amen? Kasi hindi po siya ang author po ng kasalanan. Paano tayo lalapit sa Diyos na banal? Lord, forgive me from all of my sins. Umiyak ka sa iyong pagkukulang. Umiyak ka sa Diyos dahil sa iyong mga kasalanan. Ask God forgiveness. Sabi nga ng Diyos sa Isaiah 1:18, gaano man kalaki iyong kasalanan, gagawin ko itong busilak sa kaputihan. But until now, why you have not asked forgiveness from your sins? Why? Because you are enjoying your sins? Ask forgiveness. Unless we ask forgiveness from our sins, the Holy Spirit cannot work in us. Hindi makakakilos ang Diyos po sa atin. Nagiging malakas po yung espiritu po natin. Hindi nananahan ang Diyos sa tao na makasalanan. Kapag may marumi, hindi pumapasok ang Diyos po doon.
karumihan ng kasalanan sa ating pagkatao. Ask forgiveness. Amen? Number 2, napaka-importante ng pananatili sa katuruan po ng Diyos. John 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be done unto you. Hindi pwedeng nananalangin ka sa Diyos samantalang hindi ka naman sumusunod sa Kanyang mga salita. Magiging disobedient ka niyan. Diyan pa po ba tayo? Naunawahan po ba natin? Hindi ka nananatili sa Kanya, hindi ka nananatili sa Kanyang salita. And you expect God to bless you? You expect God to answer your prayer? Amen? You expect God to save us? Number 3, sa tunay na Diyos tayo manalangin. Sa tunay na Diyos. Ano yung nakasulat sa Acts 17:29? Sabi ni Apostle Paul, ang Diyos ay hindi katulad ng ginto. He is not God made by human hands, made by silver and gold, made by wood. Ang Diyos, kaya tayo sa Kanya tayo humihinga, sa Kanya tayo kumikilos. Ang Diyos po ay Espiritu. Worship God in Spirit. Yun po yung nakasulat po sa Biblia. Kapag pinikit mo yung mata mo, wala kang nakikita, that is how God looks like. Wala kang nakikita for He is invisible. But you can feel Him. Ask forgiveness and you can feel Him. Ask for His presence and you can feel His presence through His Spirit. Diyan pa po ba tayo? Huwag tayong magtago ng kasalanan sa ating pong puso. Binanggit ko na po yan, 1 John 1:9. Alam nyo na po yan. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive your sins and cleanse us from all our unrighteousness. Conclusion. Sa katunayan, sumasagot ang Diyos sa lahat ng panalangin. Kung hindi oo, ay hindi o maghintay ka. Dahil mayroon siyang gustong ayusin o gustong mangyari sa atin. Ayaw ng Diyos na tutugon siya sa ating panalangin na parehas pa rin tayong lapastangan. Tayo sa Kanya, walang takot at suwail. Ang gusto ng Diyos ay manumbalik tayo sa Kanya, igalang at mahalin natin siya dahil siya ang ating Ama na nasa langit, ang tunay na nagmamahal sa atin.